Isa pa rin po pag-uusapan natin noong isang araw sa isang business forum sa Davao, sinabi ng Pangulo kung kinakailangan magdeklara ng martial law ay hindi siya mangingiming magdedeklara ng martial law at wala rang magawa ang Kongreso at Senado at ang Supreme Court kung kinakailangan. Pero makailang beses na po nating narinig kay Pangulong Duterte na wala talaga siyang planong magdeklara ng martial law at hindi niya gusto ang martial law dahil wala namang nagagawang maayos yan. Pero nung tanungin po ang Pangulo, paano kung talagang magulong-magulo na at hindi na kaya ng ordinaryong powers para manahimik itong ating bayan, ang sagot po ng Pangulo, magdedeklara ako ng martial law at walang magagawa ang Kongreso at Senado at maging ang Supreme Court. Mangyari po, nasa saligang batas natin, ang sabi po roon, hindi pwedeng magdeklara ng martial law ang Pangulo, kailangan muna niya ng permiso mula sa Kongreso at sa Supreme Court. Well, tama po yun. Pero pwede siya magdeklara ng martial law ayon naman po sa Kongreso kung talagang emergency na. Tsaka niya palang aabisuhan ang Kongreso at Senado sa loob ng 48 hours. Kung ito ay pipigilan ng Kongreso or ito ay palalawigin pa ng Kongreso at Supreme Court. Tingin po ng ilan, lalo na yung mga kalaban na naman, nakakita na naman ng issue, yung mga dilawan dyan, mga civic rights, human rights. Ito na naman, nagngangawa na naman kahapon. At pinakakalat na magdedeklara ang Pangulo ng martial law. Hindi pa po magdedeklara ng martial law ang Pangulo. Sinabi lamang ng Pangulo at lilinawin ko lamang po, walang pwedeng pumigil sa kanya kung gusto niya magdeklara ng martial law kung kinakailangan. Maging ang Kongreso at Supreme Court ay walang magagawa. Yun ang sabi niya. Pero hindi po siya nagsasabing magdedeklara na siya ng martial law. Ang sabi ng Pangulo, kung kinakailangan lang. Ayan po, malinaw tanong naman ng ilang pilosopo at makukulit. Ang ibig ba paano ito sa droga ngayon? Kung hindi masawata, magdedeklara ka ba ng martial law? Kaya ayan po ang tanong natin mga kapatid sa inyo. Sa palagay ho ba ninyo, sa tingin ba ninyo? At kasi sa tingin ng karami ng iba, lalo na yung mga kalaban, mga kontra, baka magdeklara raw ng martial law ang Pangulo kapag hindi natuldukan ng problema sa droga sa loob ng isang taon. Ano po sa inyong palagay? Sang-ayon po ba kayo? Hashtag martial law versus drugs. Okay, dito muna tayo mga kapatid, Ito pong sinabi ng Pangulo the other day na magka-Kongreso o magka-Supreme Court ay walang magagawa kapag nagdeklara siya ng martial law kung kinakailangan na talaga. Ibig sabihin, narinig po natin makailang beses na sinasabi ng Pangulo ayaw niya ng martial law. Dahil wala naman pong kahinatnan yan. Tulad po na nangyari nung dekada 70, panahon ni Marcos. Lalo lang lumala. Lalo lang tayo nalugbok sa kahirapan. Pero kung kinakailangan, dahil natanong po ang Pangulo, sinabi ng Pangulo, oo, at hindi ako pwedeng pigilan ng Kongreso at Supreme Court. Tama rin naman ho siya. Dahil ang kailangan, kapag nagdeklara siya, within 48 hours, dapat itimbre niya na sa Kongreso at sa Supreme Court. At ang Kongreso at Supreme Court ang magdedesisyon kung itigil yung martial law o palawigin pa. Anyway, nasa linya po ng aming telepono si House Speaker Pantaleon Alvarez. Magandang umaga po, Speaker Alvarez, sir. Erwin, mayong buntag ba? Mayong buntag, sir, oo. Ito, lumabas po sa mga dyaryo nung Sabado at maraming kinabahan, maraming napataas ang kilay. Ang sinasabi, ito na ba yung hudyat at mukhang nagpaparinig na ang Pangulo tungkol sa martial law? Dahil sabi ng Pangulo, walang pwedeng pumigil sa akin pag gustuhin ko mag-martial law kay Kongreso o Supreme Court. Hindi ako po pwede. Pero we've been hearing also from the past, sir, that the President is saying that no, I will not declare martial law only when it is needed or necessary. Speaker Alvarez, sir. Well, Erwin, para sa akin, hindi pa napapanahon para pag-usapan yung bagay na yan. Opo. Dahil nga,
Siyempre, alam naman natin lahat, no, those are options available to the President. Now, whether it is justified or not, hindi pa natin masasabi yan dahil hindi pa naman nangyayari. Right. Ngayon, kapag ka nangyayari na at talagang mayroong declaration, ay tsaka natin yan pag-uusapan at titignan natin kung talagang mayroong basihan, may justification doon sa pagdeklara. Pero sa ngayon, ang sa akin lang ay useless na pag-uusapan dahil na hindi pa natin alam wala pa naman nangyayari, no? Those are only declarations of remedies available to the President. Oo. Ang tingin naman kasi ng ilan, sir, kaya nababanggit ng Pangulo ito, kasi ito yung ilang mga kasamahan din ho namin sa hanap buhay, medyo kinukulit siya, inuudyok siya. Mga nabubuisit yung mama dahil paulit-ulit, dahil ilang beses na rin po sinabi, wala akong plano mag-martial law, wala akong plano mag-martial law. Siguro, sa lagi nila ito ang katanungan, sinagot ng Pangulo at nagsalita na ho yung Pangulo. Pero you're right, sir. Pero next question ko, Speaker, kung if this ever happens, sir, anong gagawin ng Kongreso? Magtatawag po kayo ng session, emergency session, at pag-usapan ng the whole body, pagbotohan ito kung palalawigin pa o ipatigil na itong martial law? House Speaker, sir? Erwin, no, para sa akin, no, kung ano yung nilalahad ng ating saligang batas, Right. talagang dapat namin gawin yan. Okay. Nakalagay ito na kailangan namin tignan, no, kung talagang palalawigin pa, kung sakasakali na diniklara yung martial law, Right. dapat gawin din namin yun. Oho. Ngayon, para sa akin, bakit naman gustong-gusto nilang pag-usapan yung pag-declare ng martial law, gusto ba natin yun? Malamang sila, gusto nila na magkaroon ng martial law, kahit na ayaw ng Pangulo. Para sa akin, saka na natin pag-usapan kung talagang meron ng declaration ng martial law. Tama ho kayo, sir. Napansin din ho natin na ilang beses sinabi ng mama, mga inuudyok siya yata ng mga kalaban. Kaya nabubuisit po yung mama. Sir, another point, sir. Nung isang araw din, nagsalita po ang Pangulo and I think may instruction po siya sa AFP na pasabugin itong mga kidnapper, lalo na pag nasa gitna ng karagatan para tumigil na itong mga kidnapping. Natanong din siya, paano kung may kasamang hostages? Ang sagot po ng Pangulo, wala tayong magagawa. Yan tinatawag na collateral damage. Pero ang instruction ko is durugin na para matuldukan na itong pangingidnap ng Abu Sayyaf. Ano po ang inyong reaction dito, sir? Well, para sa akin, Erwin, no, kanya-kanyang liderato ay Right. kanya-kanyang polisiya yan. Opo. Ngayon, if that is the policy of the President, Opo. yung mga taong yun ay committed criminal acts. Right. And of course, yung ating law enforcers has every right to pursue them. At kung magkaroon ng encounter, natural na lang talaga yun. Alright. Okay, malinaw po. Maraming salamat, daghang salamat, House Speaker Pantaleon Alvarez. Magandang umaga, mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat, Erwin. Si House Speaker Pantaleon Alvarez po, mga kapatid, patungkol po doon sa yung pagdedeklara ng martial law. Tama nga naman ho siya, baka nabuisit na rin ho yung Pangulo, paulit-ulit na lamang po na tinatanong, makalang beses naman din ho niyang sinagot yan na ayoko ng martial law. Ayoko ng martial law. Siguro linggo-linggo na lang, siguro naturete na ang Pangulo, lagi pong tinatanong ng media, sinagot ng Pangulo, walang pwedeng pumigil sa akin pag nagdeklara ako ng martial law. Nabuisit na ho yung mama. At ang sabi po ng Pangulo, only if it is necessary. Only pag hindi na kaya, ika nga. Well, mga kapatid, huwag naman ho nating hingiin, pero narinig po natin ang Pangulo, na yan po yung kanyang last option, kung talagang hindi na po talagang matuldukan itong problemang kinakaharap, at yan po ang number one problem natin ngayon, itong pong droga, ang numero unong problema po ng ating bayan. Pero marami rin ho nakakapansin, mga kapatid, mukhang umayos na raw, mukhang gumaganda-ganda yung kanilang kapaligiran, lalo na yung mga magugulong lugar daw paggabi. Ngayon mukhang tumahimik daw ho. Yung mga siga-siga raw ho doon na mga nagbebenta ng droga,
ayun, dinadalaw po ng mga riding in tandem. Kaya yung mga siga-siga raw ngayon, medyo pagdating ng gabi, nasa loob na ng bahay. Dahil pag ikay naabutan ng riding in tandem dyan, nasa labas ng bahay, ayun, tigok. Ha? Yung mga nag-iinuman, doon na lang sa loob ng bahay nag-iinuman. Dahil kapag ikaw ay nadaanan at ikaw ay nasa listahan, walang iniwan po yung mga riding in tandem na ito, parang si kamatayan. Sa halip na karet, baril yung dala. Ay nako, pero pag tinanong nyo naman, nakapagtataka, ano po mga kapatid? Nakapagtataka rin. Pinatay. Bakit pinatay? Gumagamit po kasi yan. Ayun po yung sinasabi. Para hindi naman, wala namang kasalanan yan, pinatay. So, sabi ng ilan. Pero sabi ng kamag-anak, pero pag tinanong mo yung barangay, mga barangay Tanod, barangay Kagawad, hindi, gumagamit pa po yan, Sir Erwin. Hindi po nahinto. Sumama po sa Oplan Tukhang. Nag-surrender yan, pero tuloy po yung negosyo niyan. Sinabihan na namin, ayun. Ayun, kamag-anak, iyak ng iyak, nagbubula. Wala namang kasalanan, hindi naman adik, hindi naman tulak ang aking kapatid, aking ama. Pero yung mga barangay official sabi, hindi, nagtutulak pa po yan. Ayun, natigok.